Reverend Monsignor Rolly de la Cruz, ating rektor, mga kapatid na pari at diakono, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Sinisimulan natin ngayon ang simbang gabi, ang ating siyam na araw na paghahanda para sa pagsilang ni Jesus. Ang simbang gabi ay bahagi ng mayamang kultura nating mga Pilipino. Sabi nga ng isang kanta, simbang gabi ang simula ng Pasko sa puso ng lahing Pilipino. Sa siyam na araw na ito, sasamahan natin ang ating mahal na inang si Maria dahil siya ang pinakamagaling na makakapagturo sa atin kung paanong maghanda para salubungin at tanggapin si Jesus. Samahan natin si Maria sa siyam na araw na ito. Kaya sana kayong naririto sa unang simbang gabi ay magsikap na makumpleto ang siyam na araw. Huwag sana nating iiwan si Maria, walang iwanan. Mga minamahal na kapatid, hindi ba kayo nagtataka kung bakit kapag magpapasko, pinupuno natin ng ilaw ang kapaligiran? Tingnan na lamang ninyo dito sa loob at labas ng ating simbahan. Ang daming ilaw, mga parol na may ilaw, mga Christmas lights. Bakit nga ba? Una, dahil ang Pasko ay pagdiriwang ng pagsilang ni Jesus na siyang tunay na liwanag ng mundo. Pero ang mga ilaw na ito ay paalala din sa atin na ang bawat isa sa atin ay liwanag din. Bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, maging liwanag din tayo. Magliwanag nawa tayo. Sa Ebanghelyo natin ngayong unang simbang gabi, narinig natin si Jesus na tinukoy ni Juan Bautista bilang isang maningas na ilaw, a burning and shining lamp. Sa mga taong naninirahan sa kadiliman ng kasalanan, si Juan Bautista ay naging maningas na ilaw na nag-anyaya sa mga taong maghanda para sa pagdating ng Mesiyas. Sa kanyang pagbibinyag, naging daan si Juan Bautista upang maranasan ng mga tao ang liwanag at upang sila din ay maging liwanag sa kapwa. Sa panahon din natin ngayon, parang puro kadiliman. Kaya kailangan natin ng mga maniningas na ilaw katulad ni Juan Bautista. Madaming tao ang nabubuhay sa dilim dahil sa hirap ng buhay, dahil sa karamdaman, dahil sa kawalan ng trabaho at kapos sa pangangailangan. Maging liwanag sana tayo na nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob. Maraming nabubuhay sa dilim ng kalungkutan, pangungulila, pag-iisa, takot, pag-aalala
at kawalan ng pag-asa. Maging liwanag sana tayo sa kanila na nagbibigay ng katiyakang hindi sila nag-iisa, na narito tayo para sa kanila. Marami sa atin ang nagdidilim ang pananampalataya dahil sa pagdududa sa Diyos. Maging liwanag nawa ang ating halimbawa ng pagtitiwala sa Diyos. Sa lipunang madilim, dahil sa walang katarungan, maraming inaapi at pinagsasamantalahan. Yung katarungan ay parang para lamang sa mga may pera at makapangyarihan. Maraming baluktot na gawain at patakaran. Maging liwanag sana tayo sa pagsisikap na mabuhay ng mabuti, makatarungan at matuwid. Ito din ang paanyaya ng Panginoon sa kanyang bayan na ipinahayag ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa. Ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gawin. Sa mundong pinagdidilim, dahil tila baga namamayani ang kasamaan at kasalanan, maging liwanag nawa ang ating kabutihan. Sa pamilya na pinadidilim dahil sa away, sama ng loob, galit, pagkakawatak-watak, maging liwanag sana tayo sa pamamagitan ng pagiging daan ng pagkakasundo at pagkakaisa. Madaming nagpapadilim sa ating paligid. Maging maningas na ilaw nawa tayo sa gitna ng dilim. Huwag na tayong dumagdag pa sa kadiliman. O kung hindi tayo makapagbibigay ng liwanag, huwag na lang tayong dumagdag pa sa dilim. Mga kapatid, maging maningas na ilaw nawa tayo sa gitna ng dilim. Hindi naman mahirap o nakakapagod o magastos ang maging liwanag. Simpleng affirmation, simpleng encouragement, simpleng ngiti, simpleng assurance na nandito tayo para sa Kanya, para sa ating kapwa. Ang mga ito ay sapat na para magbigay ng liwanag. Huwag nawa nating ipagdamot ito sa isa't isa. Mga minamahal na kapatid, ang daming liwanag sa ating kapaligiran. Magpapasko na nga. Pero ang mga liwanag na ito, mas gumaganda kapag madilim. Kaya huwag tayong matakot sa dilim, dahil alam natin sa dilim, mas nakikita ang luningning, ang ganda, at ang kumukutikutitap na liwanag. Sa dilim, mas nakikita natin na maraming liwanag. Paliwanagin natin ang dilim na bumabalot sa ating mundo, hindi ng mga Christmas lights at parol. Magliwanag nawa tayo, magliwanag tayo, dahil taglay natin ang liwanag ni Kristo. Amen.